Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 9, verses 25 to 27. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. The importance of spiritual training. So kadalasan po, may tanong tayo sa isipan natin bakit mabagal yung proseso ng pagbabago ng isang tao. Ano po? At makakakita po kayo ng mga Kristiyano na minsan 20 years nang uma-attend sa church or higit pa, pero parang hindi nagbabago yung pag-uugali. So ang malaking tanong, kanino ba nagmumula yung problema? Sa Diyos ba o sa tao? Alam natin na ang Diyos po ay may programa sa atin. Ano po? At tayo bilang tao, kapag tayo'y na-born again, nag-umpisa na po yung programang yan sa ating buhay. At ang Diyos gusto niya na mapabilis yung pagbabago natin. Kaya lang kailangan po yung ating cooperation. At ang tao po, meron tayong free will. Pwede nating gustuhin yung pagbabago at pwede rin namang manatili tayo doon sa lumang buhay. Kaya karamihan po na nakikita ko na hindi nagbabago ay yung po mga taong hindi nakakaunawa po nung tinatawag na spiritual training. And today, yun po ang pag-uusapan natin, yung pong tinutukoy dito ni San Pablo. Ano po? Sa spiritual training po may tatlong mahalagang bagay. Unang-una po yung tinatawag na strict training. Sabi po diyan lahat ng manlalaro nagsasanay ng may disiplina sa lahat ng bagay. So, kailangan po may disiplina. Pangalawa po, meron pong goal ang isang manlalaro. Sabi dito ni Apostle Paul, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Kahit papaano po meron siyang goal sa buhay. Pangit po yung walang goal, walang direction talaga yung magiging buhay mo. Kung hindi ka maglalagay ng goals, kahit maliliit na goals lang. Maging sa iyong mga panalangin, dapat meron kang mga goals. Hindi yung bahala na lang, At alam niyo po, marami sa atin kaya hindi tumatanggap or hindi nakaka-experience sa pagbabago dahil wala na tayong goal sa buhay. Mahalaga po meron tayong kahit papaanong goal sa buhay. Pangatlo, ito yung mahalaga, po. Sabi ni Apostle Paul, sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan. Kasi mahirap talagang supilin ang ating katawan. Sanay po yan sa lumang gawain. Kaya itrain po natin yung ating katawan. So, ang spiritual training po, it involves training the body. Kung makikita po lamang ninyo sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, malinaw po ang sabi ng Biblia, may pakinabang ang pagsusumikap na maging makadiyos. So ini-encourage po ng Biblia na tayo po'y maging makadiyos. Sabi rito, meron itong pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. So may impact sa buhay mo ngayong kapatid, yung mga pagbabagong nagaganap sa iyong buhay. Kaya lagi pong may kaugnayan po yung nangyayari sa ating buhay sa pag-i-improve po natin spiritually. Kaya yung iba sabihin nila, Pastor, parang ang hirap-hirap pong maka-experience ng blessing sa buhay. Ang i-question mo kaagad, ikaw ba ay nagsasanay sa kabanalan? So malinaw po, It is our responsibility. Kaya pala ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5 verses 29 to 30, ang nagiging sanhi ng pagkakasala, dapat alisin natin or putulin natin. Minsan masyado nating ini-spiritualize masyado or nililiteral yung kahulugan nito. Sabi ng Panginoon, kung yung kanang mata mo ang nagkasala, dukitin mo at itapon. O yung kanang kamay mo, putulin mo at itapon. Ang ibig sabihin lang ng Panginoong Hesus doon, kailangan merong strong action. Kung paano tayo
namumuhi sa isang bagay na nakakainis, dapat mamuhi tayo sa kasalanan. Kung paano nandidiri tayo sa mga bagay na madumi, dapat po ganun din natin tignan ang kasalanan. Alisin natin sa ating buhay. Kasi malinaw po sabi sa Romans chapter 6 verse 12 to 13, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan upang hindi kayo maalipin nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan. So, ito po yung tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat araw-araw tanungin natin yung ating sarili. Gusto ba natin lagi na lang tayong daig ng tukso o tayo po ay nagtatagumpay dito? Gusto ba natin lagi tayong alipin ng kasalanan or tayo'y nagtatagumpay sa kasalanan? Tandaan niyo po, mahalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa tukso at kasalanan. Yung mga nasa sanlibutan lamang ang laging talunan. Pangalawa, tanungin natin yung ating sarili. May direksyon ba ang buhay ko o wala? Kasi kung meron kang direksyon, kahit papaano naghahangad ka ng pagbabago, kahit unti-unting pagbabago, kapatid. Kasi alam mo, may gantimpalang nakalaan, may pakinabang ang pagsasanay na pagiging makadiyos. At panghuli, sanay ka pa ba sa kasalanan o sanay ka na sa kabanalan? Kasi yung iba sa atin, expert pa rin sa kasalanan. Dapat po hindi ganoon. Dapat po tayo'y sanay na sa kabanalan. Kasi may tinatawag pong training in righteousness. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, nasasanay po tayo sa kabanalan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga paalalang ito na alam namin napakahalaga po ng spiritual training. Kaya pala, kadalasan hindi kami nakakakita ng pagbabago ay dahil po sa kulang kami sa spiritual training. Hindi namin sinasanay yung aming katawan sa kabanalan. Kaya simula ngayon, Panginoon, turuan mo kami, gabayan mo kami, pagpalain mo kami upang kami ay laging magtagumpay laban sa tukso at sa kasalanan. Salamat po. Purihin ka. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.